Mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat sa Panginoon na muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Nathan, dito po sa DFC UAE Dubai. Bago po tayo magsimula, tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon habang naghihintay na rin po ng mga kapatid dito po sa online. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. I-declare natin sa ating buhay na napakabuti ng ating Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Nakarami niyo na pong ginawa para sa aming Panginoon. Lahat yun ay mabuti, Panginoon, sa aming buhay. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong nagmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa atin, Panginoon. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupubuti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Tulad nga po ng itawit nga namin, Panginoon agad, tunay kayong nagmamahal sa amin, Panginoon agad. Hindi nyo kami binigo, O Diyos. Palagi, Panginoon agad, na ang kabutihan ninyo ay namumutawi sa bawat isa, Panginoon agad. Wala kayong ninais, Panginoon, para sa amin, kundi sa ikabubuti lang din po namin dahil sa pagmamahal ninyo, O Diyos. Dahil sa tapat ninyong pagmamahal sa amin, Panginoon agad.
Tunay, O Diyos, na napakabuti niyo, Panginoon agad. Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo po kami. O Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sinasadya man po ito, hindi pakalinis niyo po ang aming puso't isipan, O Diyos, na sa ganun kami maging karapat-dapat na makasalo, na makarinig ang inyong mga salita, Panginoon. Lord, gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang ma-channel o maibahagi ang inyong mga salita. Turuan ninyo po ako, turuan ninyo po ang mga makikinig ng inyong mga salita, Panginoon, ng inyong mga pag-aaral sa bawat isa, Panginoon agad. Ang inyong katalinuhan, ang inyong karunungan nga lamang, Panginoon agad, ang siyang mamutawi sa bawat isa. Buksan ninyo po, Panginoon agad, ang aming spiritual eyes, spiritual ears, spiritual minds, Panginoon agad, at ang aming spiritual hearts, Panginoon agad, na mai-welcome namin ang inyong mga salita, Panginoon agad. Salamat, Panginoon agad. I-declare po namin ang inyong katagumpayan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nawa, doon pa lamang sa ating pag-awit sa ating Panginoon ay naranasan nyo na ang pagpapala, ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Gandang umaga po, mga kapatid. Brother Daniel, kapatid na Araceli, Sis Lolita, kapatid na Rosario, Sis Fatima, Sis Dali, Sis Jovelyn, Sis Elsa, kapatid na Luning. Huwag palang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sa umagang ito, mga kapatid, ay medyo sensitive ang ating pag-uusapan dahil malamang sa malamang ay marami at dapat din tayo talagang tamaan, mga kapatid, sa ating sa salita ng Diyos. Alam niyo, naniniwala po ako na sayang ang magiging oras natin kung hindi tayo tatamaan sa mga sermon o sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po nating nasain na tayo ay masapo o masapul, mga kapatid, sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po. So, umagang ito ay pag-aaralan natin kung bakit hindi natin naririnig ang mga pahayag o ang mga revelation ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Naniniwala po tayo na laging may revelation ng Panginoon sa atin. Araw-araw, oras-oras, segundo, minuto, mga kapatid. Lagi po siyang may pahayag para sa atin. Dahil sa bawat paghakbang natin, bawat paghinga natin, lagi niya tayong ginagabayan dahil maraming pagkakataon na, alam niyo po yun, may mga nasusunod tayo na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya lagi tayong kinakausap ng Panginoon, lagi tayong hinahayagan ng Panginoon o ginagabayan. Kaya, mga kapatid, sa oras na ito po ang ating pag-uusapan. Meron na lamang tayong 15 minutes. Samahan tayo ng Panginoon. So, sa una po, mga kapatid, kung bakit hindi natin, at very crucial kung bakit hindi natin naririnig ang mga pahayag ng Panginoon. Again, lagi pong may pahayag ang ating Panginoon sa ating buhay. Maaring sa sitwasyon natin, maaaring sa nangyayari sa buhay natin, sa panahon, sa kung ano man ang sitwasyon ninyo, mga kapatid, maganda man o hindi, o mukhang normal lang, hanapin natin lagi yung pahayag ng Panginoon para sa atin. Nang sa ganun ang buhay natin, sa buhay natin ay lagi nating mapapurihan ng Panginoon. Of course, pagka tayo ay pinapahayagan ng Panginoon, napaka-importante na sundin natin. Amen po. So, sa una po ay yung meron tayong mga kasalanan na hindi natin na isusurrender sa Panginoon. Amen. May mga bagay na gawain natin sa buhay, hindi gawain sa Panginoon na maaaring hindi natin maibigay-bigay sa Panginoon. Siguro dahil alam nating
makasalanan pero sa ngayon ay nasisiyahan pa tayo mga kapatid. Naniniwala po tayo na ang mga bagay na itinatago natin na hindi natin maibahagi sa mga taong nasa paligid natin, yun ay pagkakasala mga kapatid. Kung pananampalataya lang, di ba? Yun ay ating maipagmamalaki. Kahit pa yun ay ikamatay natin. Pero ang kasalanan po talaga ay nakatago sa dilim, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi nga po sa Isaiah 59:2, your iniquities have separated you from your God. Yung mga ginagawa daw natin, yun yung naghihiwalay sa ating Panginoon. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Again, sa Isaiah 59 verse 2 po ito. Yung mga ginagawa natin pagkakasala daw po mga kapatid, yun daw po yung sa atin pong bilang mananampalataya mga kapatid. Ang Panginoon, alam natin na kasama na, actually hindi natin siya katabi, hindi natin siya nasa paligid, kundi nasa puso natin siya, nasa sa atin natin siya, kapatid. Pero dahil sa pagkakasala natin o kasalanan natin ginagawa, ay alam yun, laging may sinasabi ang Panginoon, pero yung ginagawa natin, yung alam niyo yun, mas malakas yung sigaw o mas malakas yung boses o mas malakas yung tinig ng laman kaysa sinasabi ng Panginoon sa atin mga kapatid. Kaya mga kapatid, ibigay natin yun sa Panginoon. Wag na po kayong mahiya na i-surrender yun sa Panginoon. Kung kayo ay nahihiya, bakit po? Dahil po ba masyadong mabigat ang pagkakasala? Dahil ba nakakahiya ang pagkakasala? Siguro kung malalaman po talaga ng ibang tao, baka po talaga ay nakakahiya. O baka po talaga ay pagkalat. O talagang hindi makatao. Mga ganon. Pero mga kapatid, ang Diyos natin ay kaibigan natin. Yung kaibigan natin dito sa mundo, kung i-share natin o maibabahagi natin yung nakakahiyang bagay sa buhay natin, baka ipagkalat nga po talaga nila. Pero ang Panginoon natin, hindi lang po siya kaibigan. Siya ay best friend. Diba? Siya po ay Ama na nakikinig. Ama, nagagabayan tayo. Hindi ba natin kaya na maisuko yun? Pwes kaya ng Panginoon, mga kapatid. Yun nga pong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang po kahihiyan ang kanyang pinagtagumpayan, kundi sakit, tukso, kamatayan dahil sa kasalanan natin. Kaya doon na po tayo umasa sa taong nagtagumpay o sa Diyos na nagtagumpay sa mga ganung bagay. Amen po ba? So sabi po dito, ang kasalanan ay nagke-create ng space between sa atin at sa Panginoon. So kung meron bang mga bagay na hindi natin na isosurrender sa Kanya, mga kapatid, isurrender na natin lahat. Isuko na po natin lahat sa Panginoon. Kung hindi po natin kaya ng Panginoon. Kung tayo ay nahihiya, pinagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya ipagkatiwala po natin. Amen? Pagtagumpayan na po ng ating Panginoon lahat, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung ano yung nararamdaman mo, anong nararanasan na rin dahil sa mga kasalanan, ibigay na po natin sa Kanya. So, pangalawa po is ito po is mahirap na po, kumbaga, worst na po ito, kumbaga, pangit sa bilang mananampalataya, no? Ang tawag po dito sa pangalawa is yung hardened heart. Napakahirap po nito bilang mananampalataya. Alam niyo po bakit? Bilang mananampalataya, tayo po na nakakarinig ng salita ng Diyos, taga-aral ng salita ng Diyos, matagal na bilang Kristiyano, alam na natin yung
mga dapat at hindi dapat. Pero dahil sa tigas ng ating puso o pinatitigas natin ng ating puso, masunod lang yung laman natin, masunod lang yung layaw natin, mga kapatid. Alam niyo po yun, alam natin na may sinasabi ang Panginoon, pero tinatakpan natin ang ating tenga, tinatakpan natin ang ating kaisipan, mga kapatid. Sabi po doon sa Hebrew 3:15, today if you hear His voice, pero hindi daw wag daw natin, today if you hear His voice, do not harden your heart. Ibig sabihin, sundin po natin, mga kapatid. Tulad po nito, nais ng Panginoon na buhatin niya ang inyong kabigatan o ang iyong paghihirap. Kung sasarilinin nyo lang talaga, mga kapatid, hindi natin kakayanin. Kaya kailangan natin ng Panginoon na mananagumpay, mga kapatid. Kaya wag nyo nang patigasin ang ating puso. Isuko natin sa Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, my sheep listen to my voice. Sa John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Kung tayo ay talagang follower ng ating Panginoong Diyos, please po, sundin natin ang pinagagawa ng Diyos para sa atin. Kaso, Pastor, hindi ko po talaga maintindihan eh. Hindi ko po talaga alam yung sinasabi ng Panginoon eh. Mga kapatid, wag na po tayong lumayo sa Biblia, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, doon natin makikita. Kung hindi nyo marinig-rinig, hindi nyo maintindihan. Kapatid na Elsa, pasensya na po, hindi po tayo nag-join ng video. So, tuloy po natin ini-expect natin ang Panginoon ay yung marinig natin, yung parang sinisigawan na tayo, normal na usap, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid. Hindi po siya ganun magsalita sa atin. Mga kapatid, ito ay malumanay kung siya ay nagpagsalita sa atin. Kung siya ay nagsalita sa atin, ito ay makaan para sa atin. Alam niyo, flesh lang po yung naging mabigat, mga kapatid. Huwag natin pagdalawang isip na hindi nakikipag-usap o hindi nakikipag ng ating Panginoon sa atin. Nakikipag-nig ang Panginoon sa atin. Pero ano bang mas matimbang sa atin? Yung ating laman o ang uban ng Panginoon sa ating buhay? Pangatlo po is yung tayo ay distracted o divided yung ating mga puso. Katulad po ito nung pangalawang sinabi natin, yung pag-harden ng ating puso, pagtitigas ng ating mga puso, o actually, yung sa pangalawa natin pinag-usapan, katumbas na po yun ng hindi naniniwala eh. Ang hirap po nun bilang mananampalataya. Mananampalataya ka pero hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon o sinusunod ang utos ng Panginoon. It's unbelief. Mga kapatid, katumbas na po yun ng hindi naniniwala. Mahirap man, mga kapatid, pero yun po yun. Kaya tayo ay pangit po ang signal. Naku po, napuputol po ba tayo, mga kapatid? Paumanhin po, kapatid na Rosario. Ano po bang dapat natin gawin? Magde-data na lang po ako. Sandali lang po . Okay, sana po okay na po. So yun po, pangatlo po is yun nga, distracted tayo.
In a sense na sa ating mga trabaho, sa ating mga hobby, sa ating mga kinabibisihan, mga kapatid. Ano ba ang masusunod? Salamat po Sis Fatima. Ano ba ang nasusunod sa ating buhay? Yun po yung may pinagagawa ang Diyos, mga kapatid. Putol-putol po. Siguro po kapatid, babaan nyo po yung yung pangalan nito, quality, para po magtuloy-tuloy po yung yung pag-aaral po natin. So yun po huwag tayo magkaroon ng double-minded o hindi iba po ito sa pagdadalawang isip, mga kapatid eh. Ibig sabihin na meron tayong iniisip na masunod ang kalooban niya, pero conflict sa gusto natin mangyari. Mga kapatid, naintindihan pa natin, may ministeryo ako, kaso may trabaho din ako, kaso conflict yung oras. Mga kapatid, guilty po ang inyong pastor dyan, lalo na po sa mga OFW na lingkod ng Panginoon. May mga pangyayari po talaga na iba ang schedule. Katulad po dito sa UAE, ang ibang state po dito, ang off po nila ay Friday. Dito naman po sa Dubai, ang off po natin ay Sunday. Pero may mga company na hindi sinusunod yung Sunday, ang sinusunod po nila is Friday. So, paiba-iba, mga kapatid. Pero of course, bilang mananampalataya ng Panginoon, we priority. Binibigyan natin ng priority, binibigyan natin ng importansya ang gawain ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Yun po yung double-minded. Yung dun po sa James 1 o Santiago 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Yung distracted tayo, mga kapatid. Kung ano ba yung masusunod, ano ba yung uunahin ko, mga kapatid. Ang gawain, ang kalooban ng Panginoon ang siyang una nating gagawin, mga kapatid. Diba? Seek ye first the kingdom of God, mga kapatid, and all shall be given to you. Hallelujah. Tapat po ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi, mga kapatid, sa kanyang mga pangako. Kaya wag na po tayong kung gagawin ko to, hindi ko to magagawa. Napaka-importante nito, kaso importante rin to, mga kapatid. Importante ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Importante ang Diyos na nagsalba sa atin sa kasalanan. Importante ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, mga kapatid. At wala nang ibang gagawa nun. At walang ibang may kayang gumawa nun, mga kapatid. Hallelujah. Kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Kung tayo ay may mga alalahanin, isa pa po yan sa mga nagdi-distract sa atin. Sa Mark chapter 4 verse 19, the worries of the life, deceitful of the wealth, and desire of the other things come in choke the world. Ano daw po, mga kapatid? Yung mga alalahanin sa buhay, ang kadayaan ng kayamanan, mga kapatid, at yung kagustuhan natin sa iba pang bagay, mga kapatid. Sa Tagalog, mga kapatid, sa mga huling oras na po natin, bigyan nyo na lang po ako ng 5 minuto. Mark 4:19. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay mga bagay na kung bakit hindi natin
naririnig ang mga pahayag ng ating Panginoon. Ulitin ko po, ang una po ay dahil sa mga hindi natin na isusukong kasalanan. Pangalawa po is yung pagkatigas ng ating puso. Katumbas po nun ay yung hindi naniniwala sa ating Panginoon. At pangatlo po is yung divided heart o distracted tayo sa ating buhay. Again po sa Marcos chapter 4 verse 19 sa Tagalog po, ito po ang sinasabi. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita. Hindi namumuhay sa kanila ang salita sa kanilang buhay. Mga kapatid, may alalahanin po ba tayo? I-surrender natin sa Panginoon. Meron po ba tayong mga nais mangyari, mga kapatid? Mukha po bang mahirap? Hindi natin alam, kalooban ba ito ng Diyos o hindi? Isuko natin sa Diyos na alam ang buhay natin. Alam nyo, ang mga inventor dito sa mundo, mga kapatid, pag nasira yung invention nila, kunyari, yung mobile na lang po, kunyari, Samsung or Apple o Android o kung ano pa mang meron kayong telepono, mga kapatid. Sa inventor po niyan, mga kapatid, pag naibenta niya na yan, wala na po siyang pakialam dyan eh. Nasira. Sige, balik ka sa akin, pero kailangan, sa inventor po dito sa mundo, sige, balik ka sa akin, pero kailangan mong magbayad ng labor cost. At kung may nasirang parts, kailangan mo rin bayaran. Alam niyo yun, binili nyo na yung unit, binili mo na yung invention niya, pero dahil merong mga hindi nagpa-function o nasira, kailangan mong ibalik sa kanya at kailangan mo na naman magbayad. Pero mga kapatid, tayo kinreate ng Panginoon. Kung meron man tayong mga kakulangan, kabigatan, alam ng Panginoon ayusin yan. Pero hindi po siya naniningil. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay lumapit sa ating Panginoon. Wala pong bayad. May kakulangan po ba sa inyo? May kakulangan ba sa atin? Bubunuan yan ng Panginoon. May alalahan po ba tayo? Sasagutin po yan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya manampalataya at magtiwala tayo sa Panginoon na naglikha po sa atin. Alam niya po kung paano niya tayo aayusin. Alam po ng Panginoon kung paano mapapabuti ang ating kalagayan. Sa atin lang po ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Alam po ng Panginoon kung alam niyo po, mga kapatid, naniniwala po ako na laging handa ang Panginoon na tayo ay ayusin. Laging handa ang Panginoon na tayo ay tugunan sa ating mga pangangailangan. Pero mga kapatid, lagi rin po tayong lumapit. Alam niyo yun, ready ang Panginoon eh. Pero ikiniklaim ba natin yung pagtulong niya? Kaya mga kapatid, siya ay Ama na handang tumulong sa kanyang mga anak. Walang bayad, mga kapatid. Lapit lang. Minsan nga po, dagdagan ko na lang po ng konti, Minsan nga po, mga kapatid, sa ating buhay, yung pagka bigat na tayo. Walang salita, mga kapatid. Inihinga lang po natin. Alam na ng Diyos yung ibig sabihin ng hinga na yon. Nagaanan ka ba? Nabigatan ka ba? Problemado ba yung hinga mo? Sinagot na ng Panginoon at pinagaanan ng Panginoon yung kalooban niyo. Bakit po? Sa hinga pa lang, bakit? Dahil sa hininga rin po niya, tayo binigyan ng buhay. Kaya yung paghinga lang po natin, alam na ng Panginoon yung
yung ating mga suliranin. Alam na ng Panginoon yung ating kasiyahan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na kilala ninyo po kami, Panginoon agad. Hindi nyo lang po kami kinreate. Alam nyo po, Panginoon agad, yung aming mga pagkukulang. Alam nyo din po kung paano nyo kami pupunan, Panginoon. Kayo'y napaka-perfectong Diyos, Panginoon agad. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon agad. Hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nagkulang. Kaya Panginoon, sa mga kapatid ko at sa amin din po mga Panginoon, kung kami man po ay may mga alalahanin, mga iniisip, o sa buhay namin ay kami rin ay masaya, Panginoon, lagi nyo kaming paalalahanan na nahandyan po kayo palagi. Kasama sa aming kaligayahan, kasama sa aming kalungkutan, sa aming mga galit, kasama kayo lagi namin, Panginoon agad. Panginoon, niyayakap at nire-receive po namin ang mga tugon ninyo sa mga bawat sitwasyon namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Lagi nyo kaming ginagabayan. Lagi nyo kaming binibigyan ng kahayagan, ng revelation sa aming buhay. Maalis ang mga distraction sa aming buhay. Isuko at sinusuko po namin ang aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man po ito, hindi, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung kami man po ay may pagkatigasan ng ulo, Panginoon God, Lord, kung kailangan ng paluin ninyo po kami. Kung kailangan niyo po kami kalabitin niyo po kami, Panginoon God. Nang sa ganun ay ma-redirect po kami sa inyong layunin, sa inyong path, Panginoon. Tulad nga po ng sabi ni David sa kanyang kanta, sa kanyang ginawa, sinabi, Panginoon God, your rod and your staff, they comfort me. Masakit man, pero dahil mahal nyo kami, sa inyong pamalo at sa inyong tungkod. Masakit man ang pagpalo, pero kung ito ay kabubuti ng aming buhay, kabubuti ng aming sa aming pananampalataya, Lord, gawin ninyo, Panginoon agad, nang sa ganun ay masunod ang inyong layunin sa aming buhay. Masunod kayo, mabigyan namin kayo ng papurit pagsamba sa aming buhay at maging buhay na namin na bigyan kayo ng kalwalhatian, Panginoon. Salamat, O Diyos. At Panginoon, dalangin ko po sa mga kapatid ko na papasok pa lang sa kanilang mga trabaho o ginising pa lang, Panginoon God. Pakaingatan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po sila ng kalakasan, katalinuhan, karunungan, Panginoon God, na kung paano mapagtatagumpayan ang araw na ito, Panginoon God. Mapagtagumpayan namin ang araw na kayo ang naitataas sa aming buhay. Panginoon, kami naman po dito na matutulog pa lamang, Panginoon God. Bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip, O Diyos. At sa pagising naman namin ay magkaroon kami ng refresh mind, refresh strength, Panginoon God, na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kiniklaim na po namin ng inyong katagumpayan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, mapagpalang gabi po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.